Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Goryo kahapon ng hapon. Ngunit asahan pa rin ang malakas na buhos ng ulan sa Batanes, epekto ng bagyo at southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, patuloy na hihina ang bagyo habang nakikipag-interact ito sa terrain ng Taiwan at mainland China. Patuloy na kumikilos si Goryo sa west-northwestward. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometers per hour. Malapit sa gitna at inaasahang nasa 575 kilometers hilagang kanluran ng Itbay at Batanes ngayong umaga. Nananatiling may epekto ang Typhoon Goryo sa mga lalawigan ng Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan at itong dahilan ng mararanasang mga pag-ulan sa nasabing mga lugar. Samantala, southwest monsoon naman ang dahilan ng mga pag-ulan sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Northern Mindanao, Caraga, Sultan Kudarat, Sarangani, Davao Oriental, habang localized thunderstorms ang makakaapekto sa Metro Manila at mga kalapit lalawigan. Balita, bagong impormasyon. Alamin natin ang kalagayan ng panahon mula kay Ma'am Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Ma'am Grace, magandang umaga. Magandang umaga din po, Sir Yuel, at sa ating mga taga-subaybay. Tama nga po kayo, kahapon ng 4 p.m. ay lumabas na ng ating area of responsibility si Bagyong Goryo. Huli itong namataan sa layong 650 kilometers northwest ng extreme northern Luzon and wala na po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. But for now, patuloy pa rin po makakaranas ng mga pag-ulan yung malaking bahagi ng ating bansa. Dulot naman po ito ng habagat. Dito po sa Metro Manila, maging sa bahagi ng Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, buong bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan at Davao Oriental ay magiging mataas pa rin po yung chance ng mga pagulan, pagkilat at pagkulog dulot nga po nitong habagat. Posible pa rin yung mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pagulan, lalong-lalo na po yan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, may mga isolated na mga pagulan pa rin na mararanasan, dulot naman ng mga localized thunderstorms. And sa kasalukuyan, wala na rin po tayo nakataas na gale warning, kaya malay makapalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Ms. Grace Castañeda ng DOST Pag-asa.